Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 8, simula versikulo 16 hanggang versikulo 19. Inutusan ni Yahweh si Moses na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipsyo. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod ng lahat ng alikabok sa buong Ehipsyo ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamagitan ng lihim nilang karunungan. Ngunit wala silang nagawa at ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito, sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, ito'y kapangyarihan na ng Diyos, ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Paraon. Hindi rin siya nakinig kina Moses at Aaron, tulad ng sinabi ni Yahweh. So sa passage nito ang tungkol sa ikatlong salot na ginawang parusa ng Diyos doon sa mga Egyptians at sa Pharaoh. Pero mababasa din natin dito na yung mga salamangkero o yung mga magician na tumutulong doon sa Paraon para i-counterfeit yung plague ay hindi nila kayang gawin yung ito na nga na yung alikabok ay maging niknik. So ang ibig sabihin nito, si Satanas isa o dalawang beses kaya niyang imanipula or i-counterfeit ang parusa ng Diyos o yung kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi sa lahat ng bagay, may limitasyon lang siya kung alin lang ang kaya niyang gayahin. At sa pagkataon na to, hindi niya na kayang gayahin yun. Kaya, ito ang pinapaalala sa atin na may limitasyon ang pandaraya ni Satanas. At yan na nga na At dito ma-realize din natin na talagang God is in control. Oo, isa o dalawang beses kaya kang lokohin sa Satanas, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi nga, kontrolado ng Diyos ang mga bagay-bagay. At dito sa passage ito nagpapatunay na ito yung hindi kayang i-manipulate ni Satan.